April 9, Martes. Magandang umaga po. Isang Chinese fishing boat ang sumadsad kagabi malapit sa Tubataha Reef sa Palawan. Mahigit isang linggo lamang matapos matanggal ang sumadsad ding USS Guardian. Sakay raw ng bangka ang may 12 Chinese. Wala pang makuhang impormasyon sa kanila dahil Chinese lamang ang salita ng mga ito at hindi makausap ng mga tauhan ng Tubataha Reef National Park. Hinala ng mga otoridad posibleng mga poacher sila na iligal na pumasok sa ating teritoryo. Inaasahang darating sa lugar ang BRP Romblon ngayong araw para i-assess kung may naidulot na pinsala ang pagsadsad. Patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Kaugnay ng pagsadsad ng Chinese fishing boat sa Tubataha Reef, makakapanayam natin ngayon si Commander Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga sa inyo, Commander Balilo. Magandang umaga, Hawi ka. Magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Anong pinaka-update, sir, sa pagsadsad ng Chinese fishing boat sa Tubataha? Well, at the moment, it's an instruction na bantayan yung mga Chinese fishermen tsaka yung fishing boat. Kasi baka pagka ahon o lumaki yung tubig, makaahon itong Chinese fishing boat doon sa area. May instruction si Admiral Isorena doon sa Coast Guard District, Palawan. Pagdating ng BRP Romblon, kung makakaahon ito, escort papunta ng Puerto Princesa to turn them over to the Committee on Legal Entrance ng Palawan. And for further investigation, para malaman natin kung talagang poachers ito at saka kung anong ginagawa nila doon sa area. Yeah. May estimate na ba kung gaano kalaki itong barko? Wala pa tayong hindi pa natin napipicture kung gaano kalaki yung barko, Hawi. Pero malamang maliit lang ito. The usual na mga fishing boats na ginagamit ng mga Chinese fishermen na dumadaan doon sa area at dito sa ating territory sa may Northern Luzon. Yeah. Commander, coincidentally, halos 1 year ago, nagkaroon ng incident sa Panatag Shoal kung saan sinubukan din i-arestuhin itong mga Chinese fishermen. Nagkaroon ng international incident between China and the Philippines. Meron ba kayong contingency kung sakaling may ganong klaseng reaction ulit ang Chinese government dito sa incidente? Well, obviously, they are within our territorial waters. I'm not so familiar with yung rules of engagement dito. Pero merong violation dun sa Tubataha at alam naman natin pagka naka-violate ka ng mga local laws, you'll be within the jurisdiction of the local area, no? At wala naman sigurong problema kung dadalhin ito sa Committee ng Legal Entrance for further investigation. Okay, sir. Agad bang aalisin ang naturang fishing boat na sumadsad dyan sa Tubataha Reef? Doon sa report ni Commodore Evangelista, natanggap nilang din doon sa kay Ms. Angelique Songco. Mayroong possibility na makaangat itong barko from its present position pagka lumaki yung tubig. And gano'n lang magiging sitwasyon and babantayan nga ito at sasamahan papunta doon sa Puerto Princesa para may turn over sa Committee on Legal Entrance. Natukoy na ba natin kung saan exactly sumadsad itong Chinese fishing vessel na ito? Doon din ba sa area kung saan sumadsad yung USS Guardian? Sa pagkaalam ko, sa kabilang side, malapit doon sa Park Rangers, ang description is 1.1 nautical mile east of the Park Ranger. Yung station mo mismo natin ng Park Ranger doon sa Tubataha. May idea na po ba tayo, sir, kung ilan exactly yung mga Chinese fishermen na nasakay nitong Chinese fishing vessel na ito? 12, Tara. Yung report sa atin, 12 yung fishermen na nasakay ng At saan po sila dadalhin ngayon, sir? Nandun pa rin sila doon sa area. They're on their fishing boat. At once na maka-extract sila doon sa grounding position nila, ang intention ay samahan sila doon sa Puerto Princesa for further investigation. Ide-detain ba itong mga Chinese fishermen na ito? Well, we'll check with the National Committee on Legal Entrance kung this position nila. Pero sir, kasi hindi naman ito yung first time na merong mga fishermen na napadpad dyan sa Tubataha. Ano po ba usually yung ginagawa kapag merong sumasadsad na vessel dyan? Sa pagkaalam ko, merong mga dinitain before. Hindi ko na lang alam kung anong naging position doon. Pero initially, dinidetain yan doon sa may Puerto Princesa. Alright, maraming salamat po, Commander Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Salamat po.